ngayon ay Last Days Purification. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito na ikaw, O God, ang siyang mangunguna, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Kami ay nagdidepende sa iyo. At maraming pong salamat na ang iyong mga salita ay mapapahayag muli at tinadalain ko po na ito ay maging buhay, tumimo sa aming mga puso, sa bawat isa na makapakikinig ng iyong salita. Loobon mo, O Diyos, ng iyong salita ay marinig ng maraming tao, Panginoon, sapagkat ito ang iyong kalooban na iyong salita, O God, ay mapahayag at mapakinggan ng iyong mga anak. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. At habang tayo po ay naka-quarantine, ay tunay na ang Panginoon ay nangungusap sa ating mga puso sapagkat ang quarantine po, meron pong purpose ang Panginoon. Amen? At ang quarantine po, alam niyo po na ang quarantine is a sign of God's protection to His people. Bakit po kung nasabi yan? Sapagkat sabi po sa Exodus 12 verse 12 hanggang 13, sabi po dyan, on that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. I will bring judgment on all the gods of Egypt. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Sa Tagalog po, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ng lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Alam niyo po, God will bring judgment doon po sa mga outside na ng God's will, ng mga wicked people po. Doon po ang judgment na Panginoon na tinutukoy dito sa Exodus 12 verse 12 hanggang 13 po. At sa verse 13 po nakalagay dyan na the blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. So yung pong blood na yan, sa panahon natin, yan po yung blood ni Jesus na inaccept natin, pinanampalatayanan, na tinitingnan po ng Panginoon sa atin upang manatili ang proteksyon ng Diyos. We will use the blood of Jesus. We will believe in the blood of Jesus. At patuloy po tayo na mananampalataya na ang proteksyon ng Diyos sa pamagitan ng dugo ni Jesus ay nasa mga nananampalataya. Sapagkat ang sabi diyan, kapag merong pahid ng dugo ay sa mga hamba ng pintuan ay nangangahulugan na ang nakatira doon ay mga Israelita. Sabi po doon. Kung itutuloy natin yung basa, kaya nga po tayo ay mga nananampalataya sa Panginoon through the blood. Tinitingnan po ng Panginoon ang blood ni Jesus. So ano po yung connection na to sa ating pag-aaralan na Last Days Purification? Ang connection po nito, dahil po merong purpose ang Panginoon sa quarantine na ito, ano yung purpose na yun? Yun nga po yung pagpupuro ng Diyos, paglilinis sa atin ng Panginoon. Amen. So, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung tatlong bagay ng purification na ginagawa po ng Panginoon during quarantine time. Amen. So, number 1 po is wait upon the Lord or prayer. Habang nasa loob po tayo ng quarantine, so, ang mga tao po ay natuto pong manalangin, natuto pong tumawag sa Diyos. At subalit, karamihan po sa mga tumawag po sa Diyos ay sila po ay natakot.
So we can see that people pray only, they are praying because they are fear of death. Makikita natin na mga ang tao ay takot mamatay, takot sila sa coronavirus, takot silang magkasakit, kaya sila nagpe-pray. So we must, God has a purpose sa ating quarantine, na tayo nga po ay matutong manalangin, subalit God, meron siyang purpose na ma-purify even yung ating paglapit sa Diyos. Kailangan po ating paglapit sa Diyos ay tama po ang ating motibo sa ating pananalangin, mga kapatid. God purified our motives sa paglapit sa Diyos, sa ating pananalangin. Hindi po tayo lalapit sa Diyos na with a selfish prayer. Tinatama po ng Panginoon ang ating paglapit sa Kanya. Hindi yung puro sa ating kapakanan, hindi sa ating puro sa ating mga kapakinabangan. Hindi po. Ang paglapit natin po sa Diyos, ito po ay dapat meron po talaga tayong banal na pagkatakot sa Diyos. Hindi po pagkatakot sa nangyayari sa kapaligiran, hindi po pagkatakot sa virus, kundi po banal na pagkatakot sa Diyos. Amen. So, we must worship the Creator and not the creation. Kailangan po yung ating pong paglapit sa Diyos ay nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin na siya yung pinakamataas sa lahat. So, sabi po sa Matthew, dito po muna tayo sa Psalms 122 verse 6. Praise God. Unahin po natin 1 Thessalonians 5:17 to 18. Ang sabi po dyan, pray at all times. Hallelujah. Pray at all times. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Alam niyo po, ang mga tao nananalangin lang kapag sila ay natatakot, kapag sila ay nasa gitna na ng mga plague, ng dilubyo, ng kapahamakan, o pagka may matinding pangangailangan sa Diyos. Ang gusto po ng Panginoon, sabi po dyan sa 1 Thessalonians 5:17, pray at all times. Hindi po tayo namimili ng sitwasyon, sapagkat ang gusto ng Diyos ay gusto niya na makapiling niya tayo sa lahat ng oras. He wants a good relationship with us. Mabuild yung ating relationship sa ating pananalangin at paglapit sa Diyos. Amen? So, and we must be thankful in all circumstances. Kahit po mga bagay na nangyayari sa kapaligiran ay di maganda, we must be thankful sapagkat God is in control of everything. Amen. Amen. So, John 14:13 to 14, ang sabi po, I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name and I will do it. Marami pong mga tao na ang paglapit sa Diyos ay hindi dahil kay Kristo. Hindi po dahil sa pangalan ng Panginoon. Ang paglapit po ay dahil sa takot. Ang paglapit po nila sa God ay dahil po sa mga pangangailangan. Kailangan pong ay ang paglapit natin sa Panginoon, ang pagtawag natin, paghingi sa ating Ama ay dahil po kay Kristo. We must acknowledge the Son of God. We must acknowledge and believe in the Lord Jesus. Sapagkat si Jesus, siya po yung dapat na maging dahilan ng ating paglapit sa Diyos, sapagkat sinabi niya,
You may ask me for anything in my name and I will do it. Gagawin ng Diyos kapag ka sa pangalan ng Panginoong Hesus tayo lumalapit. Amen. So kung tayo lalapit sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, tayo po ay kailangan na maging malalim ang pagkakilala natin sa Panginoong Hesus. At paano po mangyayari yon? Sa pamagitan po ng pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen. So, we must pray, not selfishly. Psalm 122 verse 6, sabi po diyan, pray for the peace of Jerusalem. Panalangin po natin ang kapayapaan ng Jerusalem sapagkat ang Jerusalem po, yan po ay mahal na mahal po ng Panginoon. At ang Jerusalem po ay pinangakuan ng Diyos. At ang Jerusalem po, yan po ay yan po yung biblical talaga na babalikan ng Panginoon. So, yung sa mga nangyayari sa Jerusalem, kung atin pong mababantayan sa panalangin o mababantayan ang Jerusalem, kapag po ang nangyayari sa Jerusalem po ay maganda, that means po na ang Jerusalem po ay pinagpapala ng Panginoon. Amen. So, nakita natin na ang Jerusalem ay marami pong ibig umatake. Pero ang Jerusalem po, mga kapatid, sabi ng Bible, let us pray for the peace of Jerusalem. Hindi po sa pansarili lamang, kundi tayo po ay manalangin kung ano po ang mga nais ng Panginoon na nakalagay po sa Bible. Sabi po dyan sa 1 Timothy 2:1-4, ay ipanalangin din daw po natin yung mga hari, yung mga namumuno, to those in authority, so that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Kaya nga po, kailangan po nananalangin po tayo ng mga dapat ipanalangin, hindi po mga selfish prayer, hindi po pansariling kapakinabangan. Wala pong tayong magiging kapayapaan sa ating mga bansa kung hindi natin ipapanalangin ang mga namumuno. Amen? Praise God. At tayo po, pwede rin po naman tayong manalangin ng ating mga petitions. Subalit, siyempre, ang ating pong mga panalangin ay dapat po ay hindi po selfish. Amen. Amen. Hallelujah. So, number 2 po, we must repent. Yan. Purification. Ang purification po is, yan po yung, pagka merong purification, meron pong repentance. Kailangan po, without repentance, walang purification. Kailangan po tayong magsisi sa ating mga nagawang kasalanan, sa ating mga ginagawang kasalanan sapagkat ang sabi po sa Revelations 2:5, so we must repent. Sabi diyan, remember the height from which you have fallen. Alalahanin natin kung saan ba tayo nagkasala. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. So, kailangan po tayong magsisi sa ating mga pagkakasala, sa ating mga nagagawang kasalanan, sapagkat kung hindi po, tatanggalin po ng Panginoon yung ating ilawan. Ano po ba yung ating ilawan? Ang ilaw po ay nagsisimbolo po ng ating Panginoong Hesus. Kapag tinanggal po ang ating ilawan, ibig sabihin po, it's totally darkness na mangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, ang ating pong buhay ay pinupurify po ng Panginoon. Ito po yung time ng purification.
ito yung year ng purification. Ito yung time na nasa quarantine tayo, na we have time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. We have time na mag-repent. We have time na isaliksik natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Meron po tayong oras sapagkat ito po yung mga positive na makikita natin during quarantine, na tayo po ay binigyan ng Diyos ng time para masaliksik ang kanyang kalooban. Na tayo po ay magbalik loob sapagkat ang gusto ng Panginoon, He wants to restore us. He wants to restore our relationship with God. Gusto niyang i-restore yung ating apoy ng pagmamahal sa Kanya, apoy ng paglilingkod, apoy ng pagsasaliksik, pananalangin, pag-worship sa Kanya. Amen. So, Matthew 4:17, ang sabi po dyan, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Si Jesus po, nung paman po, ay ipinipreach na po niya na yung repentance. Sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos, ang sabi niya. At sabi sa ibang salin po, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. Turn to God. Repent of your sins. Yan po ang sinasabi na hanggang ngayon po ay pinapangaral po. Subalit ngayon po makikita natin ang mga signs. Amen. Nang talagang malapit na po ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat nakikita na po natin na nagaganap na po yung mga one world, marami na po na naririnig na gusto nila ng one world government, ng one world religion, na unti-unti na po nagaganap. At alam niyo po mga kapatid, kailangan po natin na maging handa ating buhay, ating pananampalataya. Kaya tayo po ay pinagsisisi ng Panginoon. At ang pagsisisi po is not a sorrow feelings. It's not only yung nalungkot o umiyak, but it's a heavenly painful feelings and decisions to walk in righteousness, para po tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung kahit masakit po, na kahit ang hirap desisyonan, tayo po ay nagdesisyon na lumakad sa kalooban ng Diyos. Yun po ang true repentance. Amen. Sabi po sa Revelations 2:3, alam kong matyaga ka, nagtiis ng hirap dahil sa akin. Ngunit may pinagdaramdam ako sa iyo, nang lalamig ka na sa akin. Alam niyo po, ang Diyos nakikita niya ating mga puso, yung ating paghihirap, ating mga sakripisyo, pero nakikita rin po niya kung paano tayo nanlamig, kung paano tayo lumayo sa Diyos, kung paano tayo nanlupaypay at gumawa ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos. So mga kapatid, God wants to restore you in this quarantine time. At mga kapatid, this is the time na pag-apuyin muli natin ang ating mga puso at pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung di tayo nagsisi, sabi diyan, aalisin ng Diyos yung ilawan sa ating kinalalagyan. Sapagkat sa 7 churches na nakita ng Panginoon sa Revelation, ay nakita ng Diyos na ang churches na po ito ay mga Christian churches. At nakita ng Panginoon yung mga wicked ways, yung mga kasalanan, idolatry, sexual immorality, pride, yung pong mga worldly desires, perversity. Marami po siyang sinasabi na mga kasalanan ng mga Kristiyano sa mga churches na ito. At ang sinasabi niya ay repent.
pagsisihan ng mga kasalanan. At hindi lang po yun, kundi makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Amen? Pakinggan po natin kung ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa mga churches. Ibig sabihin mga churches, tayo po yun mga kapatid. So, true repentance gives us purification. It cleanses us. It whitening our robes day by day through our obedience to God. Yung ating pong pagsunod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Revelations 19:8. Sabi dyan, fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of the saints. Tayo po, ang ating pong robe ay maputi ang ating suot pagka po tayo nasa Panginoon na. Bakit po? Because of the righteous deeds, because of the righteous acts and our obedience to God. Without faith, without action, wala pong kabuluhan yung ating panampalataya. So, kailangan po meron pong action. Kasi yung pong ating righteous acts and righteous deeds, holiness, na ating pamumuhay bilang Kristiyano is the result of our faith. Amen. So, ang gusto po ng Panginoon ay meron pong action yung ating faith. Yun po yung righteous deeds. At yun po yung tinatawag na true repentance. Magkakaroon po tayo ng true repentance kapag meron po tayong righteous acts. Amen. So number 3 po, make yourself ready. Hallelujah. Yung purification po na ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga anak ay nire-ready niya po tayo. 10 niya tayo nire-ready. Ephesians 5:25 to 27. Sabi po dito ay Christ gave His life to the church. Binigay niya po ang kanyang buhay sa iglesia. At ano po yung iglesia na yun? Tayo po yung iglesia na yun. Amen. At bakit po niya binigay? Ang sabi po dyan sa verse 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Amen. Gusto niya na tayo maging banal sa kanyang paningin. Tayo maging malinis. Amen. Through washing with the water. Yun yung water, yung po yung sinasabi na water baptism, yung true repentance. Magkakaroon po tayo ng true repentance. And through the word. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan, yan din po yung naglilinis sa atin. Yun yung guide natin, yan yung magbibigay sa atin ng buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Sa verse 27, sabi po dyan, in order to present the church to Himself in all its beauty, pure, faultless, without spot or wrinkle or any other imperfection. Hallelujah. Blameless, sabi sa ibang salin. Tayo po ay nais ng Panginoon na maging maganda in all. Sabi dito, to present the church. Sino ba yung church na yun? Tayo po yun. Tayo yung bride ng Panginoon at siya yung ating groom. To present the church to Himself in all its beauty. Hallelujah. In all its beauty. Ibig sabihin, ano ba yung beauty na tinatawag ng Panginoon? Pure, faultless, without spot or wrinkle or any other imperfections. Wala pong dungis, wala pong spot. Walang bakit na kasalanan. Yan po ang gusto ng Panginoon. Pure. Hallelujah. So, ang nangyayari po itong last days po ay pinupurify niya ang kanyang mga anak. Pinupurify niya yung ating faith, yung ating buhay. Pinupurify niya yung ating mga motives. Pinupurify niya ang ating mga puso. Amen. Sapagkat ang Panginoon po ay holy.
Sabi po sa 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. Sabi po niya. At sa 1 Peter 1:22, ang sabi po niya, now that you have purified yourselves by obeying the truth. Amen. So that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. Alam niyo po mga kapatid, we are purified by obeying the truth. Alam niyo po ba yung obeying the truth? Ang obeying the truth po is we are obeying Jesus. He is the truth. We are obeying the Word of God. The Word of God is Jesus. Amen. Hallelujah. So, we are purified by obeying the truth. Kaya nga po, kung ino-obey natin yung truth, ang result po niyan ay pamumuhay ayon sa katwiran. We will see the result of righteous living. Amen. At yung righteous living na yun po is a result of our faith. Praise God. So, Revelation 22 verse 11, ang sabi po dyan, let him who does wrong continue to do wrong. Let him who is vile continue to be vile. Let him who does right continue to do right. And let him who is holy continue to be holy. Kaya nga po in these last days, yung pong mga holy, mga banal, lalo pang magpapakabanal. Bakit po? Purification na po Purification na po, lalo tayong pinapabanal ng Diyos. Kapag tayo'y banal na, lalo pa tayong pababanalin ng Diyos. At yung mga sama ay lalo pong sasama. Yan po yung sa last days. And we are in the last days, mga kapatid. Amen. Sapagkat sa last days po is nangyayari po yung purification and judgment ng Panginoon. Amen. Yung judgment po is only for the wicked people. Hindi po para sa atin, mga kapatid. So, Revelation 21:27, sabi po dyan, nothing impure will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Amen. Ang makaka-enter lang po sa city ng Panginoon, sa eternal life po, ayon lang pong sabi dito ay mga pure. Nothing impure will ever enter it, sabi po. Kaya nga po, nor will anyone who does what is shameful or deceitful. Yung mga shameful deeds, hindi po, wala pong makaka-enter po. At alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya, yun lang pong nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagat alam ng Diyos ang ating mga iniisip, alam ng Diyos ang ating mga gawa, wala pong natatago sa harapan ng Panginoon. Amen. At dito po ako magtatapos, conclusion. God wants His people to pray and acknowledge Him. Amen. Yan po yung nais ng Panginoon because of the purification sa last days. God wants His people to pray, acknowledge Him as Lord of Lords, acknowledge Him as King of Kings, acknowledge Him as our Creator, acknowledge Him as yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi po tayo nagbabase sa kapangyarihan ng tao, kundi tayo po ay lumalapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Number 2, God wants us to repent of our sins and live in righteousness. So number 3, make us ready. God wants us to be ready. He wants you to get ready for His coming. He wants us to be pure and holy, spotless, and full of beauty. Amen. Sapagkat
si Lord po, siya ay full of beauty. Amen. So, He wants to purify His people before He come. Bago po siya dumating, ang pagpupurify po. Hindi po yung pag nandyan na po siya, tsaka ka palang ipupurify. No, we have to get ready, our faith, we have to purify our faith, our living, our motives, our prayer focus. Ano, saan ba nakapokus ang ating mga prayer? It is selfish ba? O nakapokus lang sa ating mga pangsariling kapakanan? O our desires? Ano ba yung ating mga desires? Nasa worldly pa ba tayo, mga kapatid? Mga kapatid, we must be ready sa muling pagbabalik ng Panginoon, sapagkat tayo yung church na pakakasalan ng Panginoon. We need to be blameless. To be blameless, spotless, at maging holy and pure, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, gusto ko po na before po ako na magtapos, gusto ko po na tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. A message of purification. Let this message, oh God, change us. Change me, Lord God. Forgive me and cleanse me, Lord God, in all our sins. Pinagsisisihan kong lahat, Panginoon, ang mga kasalanan, mga nagawa ko, Panginoon, sa iyong harapan, sa iyong paningin, oh God. Oh Lord, help us, oh God, na maging handa sa iyong muling pagparito. Restore us, Lord God, and help us, Lord, to overcome. Help us, Lord God, to overcome ourselves, Lord God, ang aming mga sarili, aming mga desire, Panginoon, sa mundong ito. Help us, oh God, at maging pure ang aking motives, Panginoon, sa paglapit sa iyo. Maging pure ang aking love, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, God. Oh Lord, we need you, Lord God. You are our God. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Save our lives in this wicked world, Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, gamitin, Lord. Patuloy mo kaming pag-alabin sa paglilingkod sa iyo, God. Ikaw ang isang mata sa makita sa aming buhay. Maging liwanag kami, Panginoon, sa mundong ito. At maraming salamat po, Diyos, na this quarantine, Lord God. Lord, hindi lang, Panginoon, quarantine, Panginoon, na nakikita ang mga kasamaan ng mundo, kundi quarantine, Panginoon, Lord, ng pagmamahal mo sa amin, protection mo sa amin, Panginoon, pagtutuwid, at pagpupurify, Panginoon, sa bawat isa, O God. Maraming salamat po. Nakita namin patuloy ang pag-ibig at pagmamahal sa kabila ng mga kasamaan nangyayari sa mundo, sapagkat pasama nga, Panginoon, pasama ang lahat ng masama. Pabuti ng pabuti ang mabubuti, pabanal ng pabanal, Panginoon, ang mga banal. At Lord, Ikaw, O Diyos, ay tapat magpakailanman ang iyong mga salita'y mangyayari, Panginoon. Lord, and I claim, Lord God, na ang iyong mensaheng ito, Panginoon, ng purifying, Panginoon, ay magrema, Panginoon, sa aming mga puso. Ikaw ang Diyos na magbigay sa amin ng kalakasan to overcome the works of the devil in our lives. Ikaw lamang isang mapapurihan at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.